Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila. Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin, sabay. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, gayon din sa ating mga kapatiran na nakasakasama po natin through online, at higit sa lahat isang magandang umaga sa ating Diyos Ama na nasa langit. Sige po, ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah!
Sa buong linggong nagdaan, alam ko po na marami po tayong pinagdaanan. Maaring may kagalakan, may kalungkutan, meron mang kaluwagan at may kagipitan, meron mang kalusugan o karamdaman, ngunit patuloy tayong magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos sa buhay. Amen? Amen. Sige po, bigay po natin ng malakas na palakpak sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Kung aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin at tiwala. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen, Panginoon. May pagsubok man o kagipitan, patuloy, Lord, na kami magpupurit, magpapasalamat sa iyo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin at tiwala. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sabihin po natin, buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. minsan pa, Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo, ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat.
salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal Amen, sa Panginoon. akin Nang tulad mo, Tulad mo. salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin ka, Panginoon. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon sa pagbibigay ng halangit na awitin, papurit, pasalamat at pagsamba. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay lagi sasamba. Papupurihan ka, Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Aking Diyos. Sa habang panahon, Sa habang panahon, ako ay sasamba. Aking Diyos. sa habang panahon, Sa habang panahon, ako ay sasamba. Aking Diyos. tunay nga Panginoong Jesus. Diyos Ama na nasa langit, kayo lamang po, Panginoon,
karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng aming pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Wala na pong iba pa kaming sasambahin, papupurihan. Tunay nga, Lord, kakaisa kami, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, na isang hangarin, Lord, na Ikaw lamang ang aming mapapurihan, mapasalamatan at higit sa lahat, masamba sa Espiritu at katotohanan. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga mataas na papurit, pasalamat at pagsamba. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa iyo, nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo.
piling mo. Diyos Ama na nasa langit, narinig niyo po, Panginoon, ang naisin ng aming mga puso. Kami po, Lord, ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Sa buong linggong nagdaan, Panginoon, may mga pagsubok man kaming pinagdaanan, Panginoon, patuloy, Lord, na hindi niyo po kami iniwan. Patuloy niyo po kaming sinamahan, binigyan ng kapayapaan ang aming mga puso. Binigyan niyo po kami ng kagalakan. Binigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan upang kaharapin po ito. Lord, kung wala ka po sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Hindi po namin kakayaning harapin ang bukas, Panginoon, ng mag-isa. Kaya Lord, patuloy po kami sa inyong lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon, at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Pagkalinisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan ng mga pangirang dugo ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan, patuloy, Lord, ang presensya mo ang aming nadarama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba, dahil hindi niyo po kami iniiwan, Panginoon. Sa aming pakikinig ng iyong mensahe ngayong umaga, patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming pandinig, ang aming mga espiritual na pandinig, na ang mga salita na mamumutawi sa aming mahal na pastor, Panginoon, ay aming maunawaan ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor, Pastor Archie, na siyang patuloy na nagdadala ng mensahe mo, patuloy na nagpapagamit sa iyo. Ubasan, Panginoon, ikaw ang patuloy na magbigay ng karunungan at katalinuhan at katapangan, Panginoon, upang maihayag niya ng wasto ang iyong mga salita ng may pag-ibig. Kaya Lord, ang umagang ito, ang gawaing ito, Panginoon, aming pinagpupurit pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa mga kapatiran na kasakasama namin ngayon dito sa Bahay Sambahan, maging sa online, Panginoon, sa aming mga bisita, Panginoon, sa mga makakapanood ng gawaing ito, Panginoon. Ikaw ang madakila, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang masamba. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah, Lord! Sigaw po natin, purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Woo! Hallelujah, Lord! Purihin ka, Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, batiin po natin yung ating kapatid sa kanan, sa kaliwa ng isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Amen. Hallelujah. Kahit po tayo ay mga naka-face mask, kitang-kita sa inyong mga mata ang kagalakan na tayo ay muling nagkita-kita at nagkakaisa upang papurihan, pasalamatan at sambahin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan, ang ating pandinig sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating mahal na pastor. Wala pong iba kundi si Pastor Archie Rezos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor. Praise God. Muli ho, palakpakan natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Muli po sa lahat ng audience natin, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Lahat po ng naririto po sa loob po ng church na ito na nag-o-on-site po, pagpalain nawa po at sumaatin po ang kagalakan ng Panginoong Diyos sa paglilingkod po natin sa Kanya at sa lahat ng katotohanan at katwiran po na isinasaad, lalong-lalo na sa Kanya pong banal na kasulatan. Minsan ho, habang pinagbubulay-bulayan ko ang salita ng Diyos, tumambad po sa aking pananaw, sa aking isipan, ang mga mahahalagang salita ng ating Panginoong Diyos. Every time na meron po tayong na pumapanaw, gaya po ng kapatid natin kahapon, si kapatid na Ricky po, na inihatid na po natin
sa huling hantungan, may mga panibagong karunungan na itinuturo ang Biblia sa atin. At ang isa nga pong napakaganda na pag-aaral natin, inahalin tulad po ang tao, ang buhay po natin, sa isang usok. At ito po'y mababasa natin sa aklat po ng Santiago, na bakit tayo inihahalin tulad po sa usok, sapagkat ang usok po, pagdakay narariyan, bukas makalawa po, wala na. Naalala niyo po, sabi po sa aklat po ng Santiago, na ang buhay po natin ay parang usok lamang. Minsan narariyan ka at bukas makalawa po ay nawawala na. Kaya doon po tayo inahalin tulad, parang usok lang tayo. Mabilis lang mawawala buhay natin. Sabi naman po ni Haring David, dito po sa aklat po ng awit, napakaganda po pagka binasa natin ang Book of Psalms dahil maraming itinuturo po ito na mga karunungan po. At sabi po ng awit, dito po sa 103, pakinggan ninyo para handa tayo, alam natin po ang ating lalakarang buhay. Ano po sinasabi ng Psalms 103 at dito po sa 15. Ang sabi po dito ng Psalms 103 verse 15, ang buhay ng mga tao ay parang damo lamang ang katulad. Sa parang ay lumalago na katulad ng bulaklak. Nawawala at nalalagas kapag ito ay nahanginan at nawawala na nga ito at hindi na po mapagmamasdan. Kita niyo po, sabi ng Book of James, chapter 4, buhay natin parang usok lamang. Minsan nandiyan tayo bukas makalawa, wala na. Sabi po ng 103:15, patuloy ng Biblia po, na ang buhay po natin ay parang bulaklak lamang o parang isang damo na pagdakay narariyan ka, pag nahanginan, wala na at hindi na po mapagmamasdan. Kaya ano po yung pinakamatalinong gawain po ng isang tao na bilang paghahanda po sa pagdating ng Panginoon o kaya po ay pagdating ng atin pong kamatayan. Paulit-ulit ko pong sinasabi, mga kapatid natin nasa online, mga kapatid po natin nasa on-site, wag na wag tayong matatakot sa kamatayan pag tayo ay mayroong personal na relasyon sa Diyos. At ang personal na relasyon na yan, ang tawag dyan ugnayan, kailangan alam natin yung katatayuan natin dun sa ugnayan na yon. Madali kasing sabihin Pastor, I have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Pero ang tanong susunod, ano yung kahalagahan ng ugnayan na ito kay Kristo? At paano natin titignan ang personal na relasyon na ito? Gusto niyo bang matutunan ngayong umaga, mga kapatid? Paano po yung tunay na relasyon kay Kristo? Hallelujah! Kaya po ang ating preaching po, ang tunay na kaugnayan kay Kristo. Madali kasing sabihin Pastor, ligtas ako. I have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Kahit makasalanan, pwede pong sabihin yun na ako po ay may personal na ugnayan kay Jesus. Pero babasahin natin, pag-aaralan natin, titignan natin po sa Biblia, ano ba yung tunay na kaugnayan kay Kristo? Alam niyo po ba, dati kaaway tayo ng Diyos? We are God's enemies Kaya nga kung napakinggan niyo po yung atin pong necrological service, nagkaroon tayo ng kapayapaan dahil yung pong Diyos na kaaway tayo, ginawa tayong kaibigan. At pagkaibigan ka ng Diyos, talagang may kapayapaan ka sa buhay po. Dating kaaway, ginawang kaibigan. Bakit Dahil sa kamatayan ni Kristo. Tunghayan po natin ang sinasaad po ng banal na kasulatan dito po sa Roma 5:10. Pero bago po tayo tumuloy, inaanyayahan ko po na tayo po ay yumuko at manalangin po. Ama, pangunahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Patuloy, Panginoong Ama, ikaw ang maluwalhati at maitaas po sa banal na gawain na ito. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkakamali at patuloy lagyan niyo po kami ng katalinuhan upang maunawaan po namin ang bawat butil po ng pag-aaralan namin ng gagaling po sa inyong banal na salita. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami at iningatan niyo po kami makarating po sa lugar na ito at patuloy bigyan niyo po kami ng pagpapasalamat sa aming puso na mapapakinggan po namin muli ang mga ginintoang aral na ito, magtutuwid po ng aming landas. Magandang umaga po at maraming salamat, Ama. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah. Ano po yung sinasaad ng aklat ng Roma 5:10? Gaya ng sinabi ko po sa inyo,
Dati, ang sabi po ng talata, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Wala pong kapayapaan, wala pong rest in peace. Bakit? Pagkaaway ka, meron hubang peace yan? Kaya nga lang ho tayo nagkakaroon ng peace o ugnayan o maganda po na pakikitungo dahil magkaibigan tayo. Pero ang bansa po na nasa digmaan, ang tao po na may kaaway, walang kapayapaan po yan. Lalo naman po kung ang kaaway ninyo ay Diyos. Pero si Kristo ho, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At anong naganap po nung siya po ay nagtigis ng dugo? Sabi po sa talata, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo po ay buhay. Can we say amen? Ang ganda po ng pahayag. This is the good news. Ito po yung magandang balita ng Diyos, kapatid. Bakit natin sinasabing magandang balita ito? Biro nyo po nung namatay si Kristo, tayo po na mga kalaban ng Diyos, pag tumanggap po tayo kay Kristo bilang Panginoon natin tagapagligtas, we will become friends with God. Amen po ba yun? Lahat ho ng taong nabuhay ho, mga kapatid, kung hindi po naganap ang sakripisyo ni Kristo, mapapasa impyerno po tayo. Bakit ho? Kaaway tayong numero uno ng Diyos. Bakit ho tayo naging kaaway? Dahil sa kasalanan. Ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo po ngayon na nanalig kay Kristo, nagkakaroon tayo ngayon ng pagkikipagkaibigan sa Diyos sapagkat sa bawat patak ng dugo ni Kristo, itinuring tayo ngayong kaibigan ng Diyos. Uulitin ko po ngunit kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon po at tagapagligtas. Wala ka nang aalalahanin po kahit dumating ang atin pong kamatayan, usok lang pala tayo ho, para lang ho tayong damo, para lang ho tayong bulaklak. Pero pag namatay po tayo, kapatid, ang sabi po, hindi mawawala yung pag-ibig ng Diyos, hindi mawawala yung ugnayan niya sa atin. Bakit ho? Kasi naging tunay po yung ating personal na relasyon. Uulitin ko po, hindi kayo maliligtas po ng relihiyon. Kahit saan kayo pumunta kayo sa dating kinagisnan natin, lumipat po kayo ngayon sa iba, wala pong ibang makapagliligtas po kung hindi ang inyong relasyon kay Kristo. Can we say amen, mga kapatid? Hindi po tayo maliligtas noon. Papakita ninyo sa Diyos, miyembro po ako ng church na ganito. Hindi tatanggapin ng Lord po yun. Kahit na sabihin nyo po, miyembro po kayo ng Peace of Harvest, hindi po yun ang makapagliligtas. Kahit na sabihin nyo po, Lord, ang buti-buti ko ho, wala po akong ginawa ni anumang kasalanan po. Hindi kayo maliligtas po ng magbubuting gawa po. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, ang lahat ng ating ginawang mabubuti ay pawang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kaya ano po ang makapagliligtas sa atin? Yun pong personal na relasyon natin sa Diyos. At ang tanong ko ho, lahat ho ba ng personal na relasyon po ay tunay? Lahat ho ba ng nagsasabi na may personal na relasyon ay totoo? Kaya po para hindi tayo mapahamak, kapatid, titignan natin sa liwanag ng salita ng Diyos, ano ho ba yung katangian ng relasyon na ito? Pag ito po, sinunod ninyo, tinanggap ninyo yung relasyon nyo kay Jesus, biblically, maliligtas po kayo. Una po, ang katangian po. Dapat po ang relasyon na ito, tinitignan po natin na tayo po ay tupa. Sabihin nyo ho, tupa. Ang tupa ho, mababa kalooban yan. Panoorin nyo po minsan sa YouTube. Nanonood po ako ng mga tupa po na tinatanggalan po ng kanila pong mga balahibo. Hindi ho umaangal. Hindi po nangangagat yung tupa. Pag tumihaya na ho yung tupa, wala na po siyang laban. Aahitin ho yun. Sabi ng mga animal rights, masama yan. Dahil yung tupa po, inaahitan nyo, hindi niya gusto yung ginagawa. Alam niyo ba, kapatid, nakabubuti po sa tupa na inaaliso yung makapal po niya ng balahibo. Napakahalaga po nun, na routinely po, inaaliso yun. At hindi po ako nakakita ng tupa po na nanlaban, o yung tupa po na nagalit, o yung tupa po na sumuway doon sa kanyang amo o pastol. Tatandaan ninyo, kapatid, ang personal na relasyon na ito ay inahalintulad po ni Kristo sa isang pastol at sa isang tupa. At wag ho tayong magmamataas. Tayo po ay tupa lamang sa harapan ng dakilang pastol. Amen po ba yun? Yan. Unang relasyon ho yan, pinakita sa Bible, ha? Ano ang kalalagayan ng tupa?
Ano ho ang mga katungkulan ng pastol? Makikita nyo po rito. Sabi po dito mga kapatid, si Yahweh ang aking pastol. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Number 1 ho, ang isang pastol po, hindi pinagkukulang ang kanyang tupa. Amen? Kaya yun ang relasyon ho natin. Pagka ho nasa tamang ugnayan tayo kay Kristo, hindi tayo pagkukulangin. Mali po yung mga tinuturo ng ibang mga pastoran ho, na pagka na kay Kristo ka, yayaman kayo, magkaka-Mercedes-Benz kayo, gaganda ang bahay ninyo, walang sakit nakakapit sa inyo. Mga kapatid, mali po yun. Si Kristo nga po, nung pinako ho, tumagos yung butas po ng pako sa kanyang mga palad. Nung siya po'y tinusok sa tagiliran ho, dumanak yung dugo at tubig . At ano nangyari kay Jesus? Namatay po si Jesus. Kaya tayo po bilang Kristo, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos unang-una sa lahat po ng pagpapalang espiritual. Sabihin nga ho natin, pagpapalang espiritual. Minsan ho kasi ang Kristiyano, tinitignan, puro material po . Alam niyo po ang Kristiyano, halimbawa ho, malalim kayo na Kristiyano, pwede mabangga yung kotse ho natin, hindi po sinasadya. O kaya po, halimbawa ho tayo Kristiyano, ako nga ho, Kristiyano ng mga kapatid . Nagpe-pray po ako pag lumalabas ng bahay ho . Nung may face-to-face pa ho, hindi ko na malayan yung tubig ho. May dumaan po na sasakyan. Yung putikong damit ho, punong-puno ng putik . Ibig sabihin ho, ako prinitektahan ng Diyos. Nung lumalakad po ako, naputikan po ako. May mga abiryang nangyayari sa buhay kapatid . At hindi nangangahulugan po na hindi tayo mahal ng Diyos kung halimbawa ang mahal natin sa buhay ay namatay. Kasama sa plano ng Diyos po yun . Kung halimbawa po nagutom tayo isang araw po dahil wala tayong pambili, ibig sabihin nun kapatid, hindi naman tayo iniiwanan ng Diyos . Pero ito ang pangako ng Diyos. Sa lahat ng bagay na espiritual, hindi niya tayo pagkukulang. Sabi po ng Biblia, po, pagkukulanin mga kapatid, hindi ako magkukulang at pinahihimlay niya ako sa luntiang bukiran o kaya po luntiang pastulan. He makes me lie down in green pastures. Yun ang relasyon natin. Pastol po si Jesus, tupa po tayo, hindi po tayo ang gagawa. Siya po ang gumagawa para sa kabutihan natin. Bilang pastol o mga tupa, lumapit kayo, hindi ko kayo pagkukulangin sa pagkain ninyo. O mga tupa, lumapit kayo, gaya ng pangako ng Panginoong Diyos, pahihimlayin niya kayo sa luntiang pastulan. Alam niyo po kasi yung mga pastol po sa Israel, nung pinag-aaralan natin sila po mga kapatid, tinitignan nila yung luntian po na pastulan. Kapag may mga nakita ho yan na mga kulay brown po, yun po ay mga weeds, mga damo, masasama po yun para sa tupa. Kaya wala pong pastol na magpapahimlay po sa kanyang tupa para pumunta po doon sa mga damo na may lason. Kaya tinitignan po, lumuluhod ho ang isang pastol. Tinitignan niya po yung mga damo. Sa pagtingin niya doon sa mga damo, ang lahat po ng mga masasamang damo po, inilalayo niya yung kanyang tupa at kanya pong pinamumunuan ito patungo po sa mga luntiang bukirin. Bakit o luntiang bukirin? Para masaganang makakain po yung tupa. Yun po ang ginagawa ng Ama natin. Wala kang dapat gawin kundi sumunod lamang po sa pastol. Hindi nyo po kailangang mag-struggle. Kasi ang Diyos po o si Kristo, sa relasyon po natin o ugnayan po na ito, ang gumagawa po ng lahat ng bagay. Hindi ako magkukulang, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Alam niyo po, yung inuman po ng tupa, kapag kahuyan nagkamali at nadulas po doon po sa mga talon or waterfalls, mamamatay. Kaya pag nakita ho ng pastol, naku, yung tupa ko iinom doon sa delikadong tubig, baka mahulog doon sa mga talon or waterfalls.
inaalis niya. Nililid niya po kung saan siya makakainom po ng maayos, malinis, at talagang nakakaginhawang tubig po. Si Kristo ho yun eh. Siya po yung tubig o yung bukal ng buhay. Kaya hindi tayo mapapahamak, kapatid eh. Ano pa po ang sabi rito? At pinapatnubayan niya sa tamang daan. Napakahirap po kasi no, na hindi tayo patnubayan ng Diyos. Alam niyo po, ang kalaban ng tupa, yung mga lobo. Alam niyo po yung lobo, yung mga fox, yan po mga wolves, ayan po. Pag pinabayaan niyo po yung tupa ninyo, lalamunin po yan ng mga maiilap na hayop. Kaya ang pinakamaganda po, may naglilid sa kanila at kung pinanunumbalik niya ang aking kalakasan. Naunawaan ho ba natin yung relasyon sa Diyos? Huwag ho nating itatalaga sarili natin mas mataas pa po sa tupa. Yun po ang personal na relasyon natin kay Kristo. Uulitin ko ho si Kristo'y pastol, siya ang gagawa lahat, siya po ang may kapangyarihan, magpapasailalim lamang kayo, at ang lahat ng sinasabi po sa awit 23, 1 hanggang 3, mangyayari po sa buhay nyo yan dahil may personal kayong relasyon po kay Kristo. Amen po ba? Minsan mo kasi ang paningin natin sa personal na relasyon. Basta pastor, ako po nananalangin sa gabi, personal na relasyon na yon. Mali yun. Hindi lang ho yung panalangin sa gabi. Maganda ho yung nananalangin, hindi lang ho yung, pastor, umattend po ako ng church po nung linggo. Kaya may personal na relasyon ako. Marami pong umaattend ng church, mapupunta po sa impyerno, kapatid. Bakit ho? Hindi nila nakikilala po yung ugnayan na ito. Tupa lang tayo, kapatid, tupa. Ang pastol po si Jesus, at ang pastol po ay nagpapasailalim ang tupa diyan, dinidinig niya ang tinig po ng pastol. Amen po ba yon? Pangalawa, ano po yung personal na relasyon na yan? Si Kristo ang ama natin at tayo po yung mga anak. Tanong ho, meron ho ba ditong anak na dinidiktahan ho kung anong gusto ng ama? Meron ho ba na may mga kabataan po dito na kayo po ang nagsasabi, kayo po ang nagdidisiplina sa magulang ninyo? Kung may mga kabataan po na ganun, pakitaas nga lang ho yung kamay. Hallelujah. Palagay ko po, wala naman pong tinuruan po sa church na ito, na kayo ang mamamalo ng magulang, na kayo po ang magpapamewang po sa mga tatay, na kayo po ang magagalit at sisigaw po sa mga magulang ninyo. Gayon din ang relasyon natin sa Diyos. Anak lang ho tayo. Sabihin nyo nga ho, anak ako ng Diyos. Yan. Huwag hong tataas yung ating paningin na masigit pa ho tayo sa kalagayang anak. Can we all say amen? Doon po sa Lucas 15, 11 hanggang 32. Ang haba ho kasi hindi ko na mabasa po sa inyo. Assignment ninyo Ang title po nun, Talinhaga po ng Alibughang Anak. Alam niyo po yun, yun pong tungkol po sa prodigal son, ito pong magandang istorya. Parang summary lang, may isa pong mayaman na ama na may dalawa pong anak na lalaki. Yung isa kinuha na yung mana Meron ba ditong anak na kumukuha na agad ng mana? Baka maging alibugha po. Ano po yung alibugha? Irresponsabling anak. Alibugha, prodigal. Mapag-aksayang anak. Kasi nung pong panahon na yon, hiningi na niya yung mana niya. Anong ginawa niya? Nilustay po. At ginastos po yung kanyang yaman sa mga babaeng bayaran. Dumating ang panahon na ubos yung pera niya, naging tagapangalaga po siya ng baboy dun po sa lupain na pinuntahan niya. Wala siyang makakain, kanin, baboy kinakain niya. Bino nyo, anak ng mayaman, bumagsak siya. Na-realize niya later on na baka tanggapin ako ng ama. Hindi na anak. Ano po yung iniisip niya? Kahit po katulong na lamang. Katulong na lamang ho. Sana tanggapin ako ng aking ama. Malayo pa lang ho, bumabalik pa lang ho yung anak Talagang ang tatay tuwang-tuwa. Sabi niya dun sa kanya mga katiwala andaan niyo siya ng magandang damit, bigyan niyo ng sandalyas, lagyan niyo ng magandang singsing. May anak kong panghanay, siyempre kayo naman din magseselos kayo ng ganun Ama, ako palagi mong kasama, hindi mo man lang ako pinagluto o binigyan ng piging o handaan. Bakit naman yung kapatid ko na nilustay lahat ng pera ninyo, nung pagbalik po na sa tahanan natin, ama, binigyan niyo pa ng paparty ito. Ang sabi nung kanyang ama hindi naman kasi araw-araw nakakasama natin yung kapatid po. Nawala na siya Pero ngayon siya'y natagpuan. Ganun po ang isang ama. Hindi tinitignan ng ama po na yung kanyang anak
ay masama kung hindi pag humihingi ho ng tawad, palagi po niyang pinatatawad. Ganun ho dapat ang ugnayan natin kay Kristo. Sabi po ng awit 103:13, kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Sabi niyo nga ho, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ayan. Pag tayo po'y natatakot sa Diyos, kahahabagan po kayo. Bigyan ko kayo ng mga magagandang tip lang ho, kasi naranasan ko po sa buhay ko po eh. Maglagay kayo ng isang pwesto doon po sa kwarto ninyo na luluhuran ninyo pag nananalangin kayo sa hapon. Isang maliit na lugar po. Pagkatapos nyo po na makahanap mga kapatid, doon po kayo pagkatapos ng trabaho ninyo, lumuhod po kayo. Tapos umiyak kayo. Unang-una yung mga simpleng bagay para humakiliti natin yung puso ng Ama, mahawakan po natin. Unang-una, lahat ng kinain natin, pasalamatan natin. Salamat po sa bawat butil ng bigas, Ama. Kung kaya nyo pang itulo yung luha ninyo, kapatid, naku, talaga mahahawakan nyo po yung puso ng Diyos eh. Kaysa ho yung mga ibang mga tao, nakakalimutan, tone-tonelada yung pagkain sa refrigerator, ni hindi man lamang nakapagpapasalamat sa Ama. Pero iluhod nyo po doon, Panginoon, ako po ay uminom ng malamig na tubig kanina at maligamgam po. O kaya ho, wala naman kaming pambili ho ng mga distilled water. Direct akong ininom sa gripo, Panginoong Diyos. Kasi yun lang ang kaya ng bulsa namin. Bagaman nilagyan ko ng medyas. Amen po ba yun? Sino po dito sa gripo naglalagay ho ng medyas ho para salain yung kalawang? May mga kapatid ho tayo, umiinom po direkta sa gripo, ba't hindi nagkakasakit? Pagpasalamat nyo po sa Diyos yun mga kapatid, na kahit diretsa kayo sa tubig. O ito pa, meron pang umiinom dito sa poso eh. Amen po ba yun? Doon na uminom sa poso o uminom po sa balon, pero hindi nagkakasakit. Iiyak nyo sa Diyos yun. Panginoon, maraming salamat. Mga kapitbahay namin, nagka-dengue na lahat. Marami po sa mga church members namin, nagkaroon na po ng COVID-19. Pero ako po, Panginoon, di nga ako na-injectionan, lumalabas pa nga ako ng wala pong face mask. Hanggang ngayon, di po ako nagkaka-COVID. Salamat po, Panginoon. Hindi ko ini-encourage na hindi kayo mag-face mask. Pero yung mga simpleng bagay po, iluhod nyo po. At tawagin nyo siyang Ama. At yung Ama pong nakakarinig sa inyo, ay hallelujah po. Do not be anxious about anything, but with everything with thanksgiving po, ay hingiin natin ang lahat ng ating pangangailangan po sa Ama. Alam nyo po, mahahawakan po ng Diyos ang puso po ninyo at sasabihin po niya, good and faithful servant. Pararamdaman po sa atin ng Panginoong Diyos na tayo nga po ay tunay na anak. Kaya kapatid, pag tayo po'y nagsabi na may ugnayan tayo, I have a personal relationship with the Lord Jesus Christ, tupa ka, siya po yung pastol. Anak ka, siya po yung Ama. Amen po ba yon? Basahin niyo po yun, assignment niyo po yun, Lucas 15, 11 hanggang 32. Yun pong parable of the prodigal son. Makikita niyo ho doon yung ugnayan po eh. Ganun po kay Jesus. Lord, Panginoong Jesus, hindi na nga po karapat-dapat na tawagin niyo po akong anak o kahit kaibigan man lamang. Alam niyo po na panalangin niyo na ho yun. Ako po'y nanalangin one time po, mahigit 1 oras po, kulang pa nga ho Bakit ho? Sinabi ko lang yung mga kasalanan na hindi ko pa nasasabi. Meron akong listahan Pagkatapos sinusunog ko, baka makita ng misis ko Sinusunog ko lahat. Kasi nakakalimutan ko po. Pero inisa-isa ko, Ama, hindi po ako karapat-dapat. Ito po yung mga nagawa ko. Ito po yung mga kasalanan ko. Ito po yung napakadami kong mga ginawa po't nilakaran. Pero anak niyo po ako, Ama. Patawarin niyo po ako. Alam mo, every time po na idinadalangin yun, hahawak po yung banal na Espiritu sa puso po. At pagkatapos nun, kapatid, mas maputi ka pa sa niebe, mas maputi ka pa po sa anumang uri ng bulak, kapatid, sapagkat ang pinakamasamang kasalanan po natin, itinapon po ng Ama sa pusod ng dagat. Can we say amen? Ganun po kasi si Jesus Siya po ay isang mabuting Ama. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Lalo na dun sa mga kapatid po natin, wala na po si Brother Ricky, Magpatuloy kayo, kapatid. Yan ang nais ng inyong Ama ng tahanan. Kasi siya, mga kapatid, na witnessan ko po, glory to God. Lahat ng kasalanan ni Brother Ricky, kinonfess niya sa akin. Sabi ko, wag mo nang sabihin, kapatid. Nag-iisa ako sa kotse, kinatok ako ng kapatid. Sabi niya, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Ano ho ba yung kasalanan ninyo? Mabibigat ho talaga. Pero habang tumutulo yung kanyang luha, alam ko ngayon, may rest in peace na po si Brother Ricky. Can we say amen, kapatid? Hallelujah. Yun ang nais ng Panginoon po sa buhay natin, na tayo po ay anak
Ang anak po, pag naglambing ho yan, yung anak nyo ho ba pag naglambing, papaluin nyo pa? Humihingi po ng tawad. Ako po nung bata, nakabasag po ng isang base po. Mahal na mahal ho ng nanay ko yung base eh. Andyan na ho yung pamalo. Wala akong ginawa ho, kundi inakap ko po yung nanay ko. At imbis na hampasin po ako, tumulo din yung luha ng nanay ko at pinatawad ako sapagkat walang anak po na hindi nagkakamali at lumalapit sa kanyang ama o sa kanyang ina na humihingi po ng tawad at pinatatawad po ng ating ama. Amen po ba yun? Kaya po yung ginawa po ni Kristo, napakaganda po eh. Kung paanong nahahabag ang ama sa kanyang anak, gayon din siya nahahabag sa mga may takot sa kanya. Yung pong sinuggest ko po sa inyo, maglagay kayo sa room ninyo ng isa pong pwedeng luhuran. At pag nakaluhod na po kayo, sabihin nyo lahat ng kasalanan ninyo, no holds bar po na nahihiya ako eh. Kung talagang nahihiya po kayo, sa sarili nyo na lang pong pag-iisip. Panginoon Diyos, nakapagnakaw ako ng ganito. May mga niloko po ako ng mga taong ganito. Panginoong Diyos, marumi yung mata ko. Sabihin nyo kung anong ginagawa ng mata ninyo. Huwag kayong mahiya. Kung tumitingin sa pornografiya yan, sabihin nyo sa ating Ama, Ama, makasalanan ang mata na ito. Ang sabi ho ng Biblia, kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Amen po ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya habang nabubuhay ho tayo, alalahanin natin tong relasyon na ito. Ako pala ay isang tupa. Si Jesus pala ang pastol ko. Ako pala ay isang anak. Si Jesus pala ang aking ama. Ikatlo, ang sabi po ng Biblia, si Kristo po, ang relasyon natin sa Kanya ho, no? Panginoon. Tayo ho, ang relasyon natin ho sa Panginoon na ito, lingkod. At walang lingkod po natataas sa Kanyang Panginoon. Sabi po ng 2 Korinto 4:5, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili kung hindi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Personal relationship with the Lord, Panginoon siya. Ano pong kalalagayan ninyo? Lingkod. Amen po ba yon? Paano po ba? Ano po ba yung Panginoon? Amo yan, amo. Sino po dito nagtatrabaho po sa opisina? Taas ho ang kamay. O kaya po, naninilbihan po na nagtrabaho po kayo bilang domestic helper. Marangal po na trabaho po yan sa abroad. Pagka po tayo domestic helper, may amo tayo eh. At ito pong mga amo natin na ito, mga kapatid, dapat ho may mga ugnayan po tayo sa kanila na sinusunod natin. Meron hong agreement yan eh. Pag may boss ka, kailangan may gagawin ka kay boss. Amen po ba? Hindi ikaw ang boss ng buhay mo. Dahil ikaw nga po ay lingkod. At ang lingkod po, may Panginoon na kanyang sinusunod. Naalala ko tuloy ho, yung sinasabi po dito sa aklat po ng Epeso. Alam niyo po yung aral tungkol sa amo, at saka sa kanyang alipin. Tignan niyo ho, babasahin ko po. Ito po yung dapat na relasyon natin kay Kristo. Pero ito po ay inahilin tulad po sa tao. Epeso 6, dito po sa 5. Ang pagkakalarawan po dito ay alipin po at amo. Pareho rin po, Panginoon at lingkod. Ano pong ibig sabihin natin dito? Sabi po ng Epeso 6, dito po sa 5 patuloy, mga alipin. Tingnan niyo po tayo po yung alipin in our personal relationship with the Lord. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo. Sino po yung amo? Si Kristo. Pero ito turo po sa mga amo natin sa lupa. Ganon din po ang gusto ng ating Panginoong Kristo po, na dapat po tayo po ay maging alipin niya. Ano pong sabi rito? Napakaganda ho mga kapatid eh. Eto ho, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong paggalang. Number 1 ho, buong paggalang. That's our personal relationship with the Lord. Ginagalang po ba natin si Kristo? Amen po ba yon? Buong paggalang. Ikalawa, ano pa hong sabi rito? Igalang nyo siya at magkaroon kayo ng takot at katapatan. The beginning of wisdom is fear of the Lord. At saka yung katapatan. Wala namang nakakakita sa akin pastor kaya ginawa ko ho. Hindi ho. Ang amo ho natin, si Kristo, nakikita tayo kahit saan po Kaya dapat nandoon po yung pagkatakot. Ano pa po ang sabi rito, mga kapatid, Dito po sa 5 ho, na
Parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kung hindi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. May paggalang, may pagkatakot, buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun po ang lingkod o ang alipin po ni Kristo bilang siya ay atin pong Panginoon, bilang siya po ay ating amo at tayo po ay kanyang alipin at lingkod lamang. Can we say amen? Yan. Hindi po tayo yung Panginoon. Tanggalin nyo na po yung kapritsyo ninyo, paupuin nyo na po si Kristo sa puso ninyo. Hindi na po magtatagal, darating na si Kristo. Hindi matagal ang panahon, mamamatay po tayo at sa ating kamatayan, kapatid, good and faithful servant po, kung iniobserbahan po natin ang mga magagandang relasyon na ito sa ating buhay. Uulitin ko po, tayo po ay tupa lang. Huwag mapagmataas po. Ang gumagawa ng kaligtasan natin ay ang pastol. Pag hindi tayo ginaid ng pastol ho, mapapahama ka, kakainin ka ng lobo. Pag ang pastol po, hindi ka dinala sa tubig po na malinis, mamamatay ka po. Bakit to? Pwede kang mahulog po sa waterfalls, kapatid. Kaya ang isang tupa po ay mapagpakumbaba at inaamin niya na ang lahat po ng kanyang dependency o lahat po ng kanyang pagbibigay po ng mataas na papuri ay doon lamang po sa nag-guide sa kanya sa pastol. At yun po, kapatid, tayo po ay mga anak. Ang anak ko, walang karapatan na tayo po ay sumama ang loob sa mga magulang. At napakaganda po ng prodigal son, patatawarin tayo ng Ama, anuman po nagawa nating mga pagkakamali, sapagkat nauunawaan niya ang lahat ng ating kahinaan. Tayo ho ay mga alipin. May amo tayo. Ang amo po natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang sabi po kanina, Efeso 6:5, kapatid, napakaganda. Igalang natin ang ating amo, matakot tayo sa ating amo, sundin natin at tuparin natin ang lahat ng kalooban po ng ating amo. Hallelujah! Alam niyo po mga kapatid, pagka mabuti kayo sa inyong amo, minsan nakakakita po ako ng gano'n, nakapanood na po ako na mahusay po siya na driver, pinagdadrive niya po yung kanyang amo po. Hanggang pagpunta ko sa Estados Unidos, sinama yung driver, binigyan ng green card Nakapamalita na rin po ako na isang mabuti po na katiwala na siya po, alam niyo po yung mga caregiver, inalagaan niya talaga yung amo niyang may sakit. Nakikita po ng amo niya na talagang hindi siya iiwanan. Lahat po, pag dumudumi, hinuhugasan. Hindi po nagdadabog, pinapakain. Sinama sa will and testament. Yung isang bahay ho, binigay sa kanya. Kasi ganun ho yung relasyon niya doon sa amo, mga kapatid Minsan, mga kapatid, wag nating titignan ho na pera-pera lang yan. Minsan, yung mga Panginoon natin, pagsilbihan natin ng buong puso. May nakakakita man o wala. Minsan ho tayo, hindi bali, wala naman si ma'am Kaya nung nagwalis, nilagay po sa ilalim ng carpet. Wag ganun ho, kapatid. Minsan ho, meron ng mga naglilingkod po. Alam niyo po yung mga nangangalaga sa mga bata po, mga babysitter, binubugbog yung baby. Hindi nila alam may CCTV camera. Nakakulong sila ngayon. Bakit ho? Akala nila wala hong nakatingin na amo. Kaya po yung mga taong ganon, walang relasyong maganda sa amo nila. Ang relasyon natin dapat kay Kristo. Napakaganda bilang alipin po na kahit walang nakakakitang tao, patuloy tayong nagsisilbi po, naglilingkod sa atin pong Panginoon o sa atin pong mga amo. Ano pa po yung relasyon na ito? Personal na relasyon sa ating Panginoon. Ika-4 po, alam niyo ho ba na ang representasyon po ng relasyon na ito ay puno at sanga? Sino po yung sanga? Tayo. Sino po yung puno? Si Jesus. Wala pong sanga na nagmamalaki sa puno na, excuse me, mabubuhay ako. Minsan nung ako po ay may project po kami, nung pong elementarya kami, naalala nyo pa yung meron po kasi dati na mga youth development training, may YDT Tapos nagtatanim tayo ng mga iba't ibang mga halaman, lalo na nung panahon ng Masagana 99. Naalala yung mga tinatanim po, dapat ang mga bakuran may mga gulay. Isa po sa hindi ko maitanim po talaga yung ampalaya. Gegradean Gegradean yung ampalaya. Ang ginawa ko po sa kapitbahay namin, pumutol ako ng konting sanga. Nilagay ko po doon sa sa lata.
Sinabmit ko sa teacher ko. Pagdating ng hapon, lanta. Inangat nung teacher ko, bakit walang ugat? Sabi ko, kasi pinutol ko. Bagsak ako nun, kapatid. Kasi dapat pinatubo ninyo talaga. Ang puno pag inalis mo yung sanga, wala hong magagawa yan. Gaya din naman ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Pag pinutol nyo yung sanga, tayo po yon, wala na po tayo yung kapangyarihan. Sabi po ng aklat ng 1:15, 1 hanggang 2, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga nito. Inaalis niya ang mga bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat saganang nagbubunga o mga sanga na nagbubunga. Sabihin nyo nga sangang nagbubunga. Ayan, tayo yon. Pag walang bunga, puputulin siyempre at ito po'y itatapon sa apoy. Mabunga ka eh. Ano ibig sabihin ng mabunga? Okay, magagalit. Baka mamaya naman, may magagalit na naman sa akin. Yung may gawain Pastor, pagod na ako. Kailangan pa bang pumunta dyan? Pwede namang online. Nagpunta kayo, umuulan. Pagkatapos, ililibing na yung kapatid, nandun pa rin kayo. Mabungang sa ngayon. Pagkatapos nandito pa kayo sa linggo, complete attendance pa, sangahong nagbubunga yun. Kasi talagang ang puso niya po, maglingkod sa ating Panginoong Diyos Kaya ganun ang atin pong kalalagayan. Gaya ng itinuro ko po sa inyo, pag inalis niyo po yung tangkay ng ampalaya mamamatay talaga yon. Mabobokya kayo kung yun po ang project ninyo o assignment po ninyo. Minsan naman kapatid, meron po kahit inalis mo sa tangkay, nagiging puno. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Bibigyan ko kayo ng example. Nakakita na kayo ng fortune plant. Yan ang gustong-gusto kong itanim. Kasi pagkatapos yung putulin yan, ginanon nyo mamaya-maya, meron na ugat. At ang pinakamaganda kong gustong-gusto kong itanim, nagmamalaki ako sa teacher ko, yung munggo. Kasi pagkatapos yung ibabad, togi na mamaya. Amen po ba? Sana kahit na tayo munggo pa lang ngayon, pag binabad kayo sa salita ng Diyos, maya-maya togi na kayo. Amen po ba? Hallelujah. Alam niyo po kung ba't ko napatunayan, naglalaro kami nung sumpitan nung araw Sorry na lang doon sa mga millennials, hindi nyo na uunawaan. Baka hindi nyo alam yung sumpit. Bala nun munggo. Nakalagay po yun sa posporo. At kabilang posporo ko naman mga gagamba. Kasi numero una ang sugarol nung bata ako yung gagamba. So, nung akin pong hinipan yun, nagtitirahan po ng mga bala pagkatapos ng isang araw, yung buhangin tumubo lahat yung mga munggo. Ang dami Yan po yung isang gulay na napakasarap itanim po. Pero yung ampalaya sabi nila, you have to have a green thumb po. Talaga aawitan mo pa yung ampalaya, medyo sasayaw-sayaw nyo pa para tumubo. At pag kailangan mo nang isubmit hindi nabubuhay pagka itinusok nyo yung kanya pong baging o yung kanya po na tangkay. Bakit? Yun lang ang kahulugan ng relasyon natin sa Diyos Sanga lang tayo, huwag tayo magmamalaki Pag nahiwalay ka kay Kristo, mamamatay ka at itatapon ka sa apoy. Pero pag nananatili ka kay Kristo, mamumunga ka po love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, and faithfulness and self-control. Bubunga. Pero pagka inalis niyo po yung tangkay, wala yung mga bunga na yon. Kaya huwag tayong magmamalaki kapatid Nakakita na po kayo ng malaking puno ng balite Meron niya nagpunta kami sa sa Sikihor Sabi po sa amin ng tricycle driver Sir, yan? 400 years na yung puno na yan. Laki hindi ko nga maakap Tapos alam niyo po yung baging? Yung baging po, pwede kayo maglambi-lambitin doon Nagkaroon ng wisdom sa isip ko. Yung puno yung Diyos, tapos yung baging po tayo. Subukan niyo tadyakan yung baging na nakapalupot po sa balite. Putol ang paa ninyo o kaya bali ang paa ninyo. Pero pag inalis mo yung baging at nilagay mo sa lupa at apakan nyo po, mawawasak nyo po, mapagpuputol-putol nyo po yung baging dahil hindi siya nakakapit sa malaking puno. Yung puno po na yon si Kristo. Pag nawala po tayong mga baging lang o sanga, mawawala po ang kapangyarihan natin. Huli sa lahat, sabi po dito, si Kristo po ulo, tayo katawan. Putulin nyo yung ulo, yung katawan hindi na gagalaw yan, kapatid. Minsan yung mga nakakita na kayo ng minsan yung manok, pinuputulan natin ng ulo
Nakakatakbo pa ho. Nung ganung insidente ho eh. Pagka ho tinanggalan niyo po ng ulo yung manok ho, tatakbo pa lang. Pero after na mga ilang metro, tapos na siya. Di ba ho? Ganon din ho ang ugnayan natin sa Diyos. Sabi po ng Colosas 1:18, siya ang ulo ng iglesia. Sino po yung iglesia? Lahat ng mananampalataya na kanyang katawan. Amen po ba yon? Katawan tayo. Kaya nga po sa isang talata po ng Korinto, sabi pong ganon, hindi pwedeng sabihin ng mata na ang buong katawan ay mata. Hindi pwedeng sabihin ng tenga na ang buong katawan ay tenga. Magkakasama po yan. Pwedeng halimbawa, si Sister Linda po yung ating tenga. Ako po yung mata. Tapos yung isang kapatid po yung kamay. Pag pinag-ugnay-ugnay po yan, lalagyan po ng magdidirect. At yan po ay ulo natin, walang iba kundi po si Kristo. Naunawaan nyo po? Pag nagkanya-kanya po, meron mo bang katawan na puro kamay? Nakakita na kayo ng taong puro mata? Nakakita na ako ng pinya, puro mata ho. Pero tao, nakakatakot ho yun. O kayo nakakita na ho kayo ng tao na puro ilong. Ha? Yung puro ilong po. O kaya ho, yung ginawa ng Diyos siya, puro ho kuko. May naman taong gano'n ho, puro kuko. Ayoko maging tao na kuko ho, kung gano'n ho, kapatid. O kaya naman ho, ginawa ng Diyos, puro kadila o puro kalabi, ano ho. Unique eh. May kamay, may paa, may tenga, may dila, may ilong. Meron po tayong puso. Pag inalis nyo yung puso, mamamatay kayo. Pag inalis nyo po yung inyong kamay, ang hirap po, hindi naman kayo mamamatay, pero mahirap gumalaw. Lalo naman ho, pag nakita nyo ho yung isang preacher po, no, walang dalawang kamay, walang dalawang paa, pinanganak po siya ng ganun, pero mapagpasalamat pa rin yung puso niya sa Diyos. Ano po bang kalagayan natin? Pag inalis mo yung ulo sa katawan, mamamatay ka, kapatid. Gayon din naman po, tinuturuan tayo magkaisa bilang katawan. Ikaw ang tenga, ako ang mata, siya ang paa, siya naman ang kamay, at tayo po'y binibigkis ng iisang ulo, at ang ulo na yon ay ang ating relasyon kay Kristo. Kaya ito pong church na ito, functional. Hindi po pwedeng lahat tayo rito, pastor. Pwede ba naman ho yun? Ilagay nyo ako sa music ministry, patay kayong lahat. Alam nyo ho, nakakabasag ng eardrum po yung boses ko, kapatid, pag kumanta ho ako. Hindi ko po talento ho yan. May talento ho tayo, multimedia. Pagka nilagay nyo ako dyan, magpagpapawisan ako dyan, matataranta ako dyan Hindi ko po alam yung ginagawa nila dyan, na-online nila yan. Ako po magpipreach lang, may director ho tayo, nandun sa likod, at ginagawa ho nila yan. Hindi naman po lahat tayo rito, mga kapatid po, tagapaglinis. Sobra naman ho, baka mabura po tong church nito sa linis kung lahat tayo maglilinis sa church. Kaya may mga bahagi po yung katawan. Sikapin ninyong alamin po kung ano po yung relasyon natin sa iglesia at sa ulo po. Ginawa ka po na teacher ng Panginoon. Palagay ko po, meron po kayong talento sa pagtuturo, paghaharap po sa tao. Ginawa ka po ng Panginoong Diyos na mahusay po na mangumpuni. Alam niyo po, kapatid, isa pong katotohanan sasabihin ko sa inyo. Yung alam po ng tubero, hindi ko alam. Nag-aral po ako ng doktorado, pero tinitignan ko yung ginagawa ng tubero sa bahay namin, litong-lito ko. Bakit isang ganun lang, naayos na niya? Lalo naman ho yung pagluluto, hindi ko po talaga, eksperto ho yan. Ang niluluto ko ho, noodles, hotdog, at saka po, mainit na tubig. Okay na ho sa akin yon. Pero pag, yung tatay ko ho, magluluto, kukuha ho ng, walang sukat-sukatan ho Tinignan lang yung kumuha ng kaunting betchin ho, nilagyan ng kaunting paminta, tapos yung asin ho, pag nagluto ko, pag nagkamali ho, aalat Sabi ko, paano nyo nakukuha ho yun? Tansyahan na lang anak. Bakit ho? Experience. Experience pala ho yun. Yung nanay ko ho, siya lang nakakaalam ng paghalo ng dinuguan, wala ho nagmana sa amin Sinubukan ho namin gawin ho kung paano yung paghalo, hindi namin makuha-kuha. Sayang, kayamanan yun, hindi na ipasa. Kaya tuloy hindi na kayo nakakatikim ng dinuguan. Mula sa nanay ko ho, sa po yung pinakamasarap na gumawa po ng dinuguan dito sa church, kapatid. Hindi naman po sa pagmamalaki po. Bakit ho? Kasi talento ho niya yun Pero tayo ho, hindi po pwedeng pare-pareho ang talento natin. Sabi ni Kristo, siya ang ulo ng iglesia. Ano po tayo? Katawan. At iba't ibang bahagi po ng katawan. Pwede ba ako magmalaki na akong pastor ng church? Hindi. Pwede ba kayo magmalaki na? Hindi. Pwede bang magmalaki po na kayo po yung pinakamalaking magbigay po? Hindi po.
Bakit ho? Katawan lang tayo ni Jesus eh. Ang lahat ng kapurihan po ay para kay Kristo Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya pag may nagtanong po sa inyo, bakit ka maliligtas? Kasi may personal akong relasyon sa Diyos eh. Ano yung personal na relasyon? Sa yung Panginoon ko, ako lang yung alipin. Siya po yung tatay ko, ako lamang po yung anak. Siya po yung siya po yung ulo ko, ako lang katawan lang ho ni Kristo. Tatandaan niyo po, siya po ang aking pastol at lahat tayong naririto po ay kanyang mga tupa lamang. Yun po yung personal na relasyon sa Diyos. Bilang pangwakas po, sabi po ng Bible. Ito po yung napakaganda, sabi ng Mateo 25, dito po sa 21 ho. No? Sinabi sa kanya ng Panginoon, pag naging tama ho kasi yung relasyon natin, ito ho ang ating kakahinatnan eh. Sinabi ng kanyang Panginoon, ulitin ko, alipin tayo ha, sinasabi po ng Panginoon sa alipin, magaling at mabuting lingkod. Halika, lakan, naging tapat ka sa kakaunting halaga. Kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Kapatid, ang kaligtasan natin ay nakalaan po sa personal na relasyon. Dapat alam niyo po yung kalalagayan ninyo. Hindi tayo pwedeng humigit kay Kristo. Siya po ang ulo, siya po ang lahat-lahat sa buhay natin. Pag nawala si Kristo, wala na po tayong kaligtasan. Kaya wag na po tayong bibitaw sa Kanya, manampalataya tayo kay Kristo, at magiging tagapagmana po tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Ama. Hallelujah! Mga kapatid, ngayon po ay unang linggo po ng Setyembre. At gaya po ng atin pong isinasagawa, patuloy ho pararangalan natin ang ulo po ng iglesia, ang pinuno ng church. Walang iba po kundi ang ating Panginoong pong Hesukristo. Alam ko po, nakapaghanda po kayo ng tinapay, meron po kayong mga baso ho, o kaya po bottled mineral water, okay na po yan. Basta po ang mahalaga po kapatid, maisagawa po natin ang banal na hapunan na ito ng may buong kagalakan at pagsisikap po ng ating mga kalooban. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Sige po, maghanda po muna kayo. You will be given 2 minutes po para kayo po ay makapaghanda ng mabuti. Hindi po tayo nagmamadali kapatid. Take your time lang po. Tinapay ng buhay. Yung mga kapatid po natin na tapos na po, pwede po tayong tumayo. Ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik. Si Jesus na buhay, na magbabalik. Si Jesus na buhay. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Ngayon pong umaga na ito ay muli po nating alalahanin po ang kamatayan po at ang patuloy na pagbalik po ng ating Panginoong Hesukristo sa hinaharap. Kaya po ang ating mga natututunan po sa Biblia ay ganap, totoo at katiwa-tiwala. Ang mga tinapay na ito ay simbolo lamang po ng pagdating at ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang sino man nagsasagawa po ng sagrado at banal na gawain na
ito, ay dapat pong siyasatin ang puso niya. Kung tayo po ay nakagawa po ng mabigat na kasalanan at hanggang ngayon po hindi tayo makapagpatawad, huwag po kayong kakain, kapatid. Babasahin ko po sa inyo ang maaari po nating kahinatnan po pag ang kasalanan po ay hindi pa natin naihingi ng tawad. Sabi po ni Pablo, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon sa paraan na hindi nararapat ay nagkakasala din naman sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom mula sa saro, sapagkat ang sino man na kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain din naman at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin ng marami sa atin at ang ilan na nga po ay nangamatay. Honesty is the best policy po, mga kapatid. Kung sakali po na mabigat po yung ating nagawang pagkakamali, mas maganda po wag tayong kakain, wag po tayong iinom. Pwede po tayong magkasakit, pwede po tayong mamatay, pwede po tayong manghina sa araw na ito. Pero kung handa po tayong humingi ng kapatawaran, ang Diyos po ay mabuti katulad po ng isang ama na patuloy na pinapatawad ang nagkakasala at nagsisisi po niyang anak. Tayo po lahat ay dumako sa banal na panalanginan. Lord, you mentioned in the Bible, Lord, na if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Nasabi niyo po sa unang 1, dun po sa 2:1 hanggang 2, wag na ba po kaming magkasala, ngunit kung kami po ay madudulas po sa kasalanan, may tagapamagitan po kami sa aming Ama, at ito po ay walang iba kundi ang aming dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat po ng mga pagmamataas ng amin pong mga kalooban, lahat ng sinabi po ng mga dilang ito na wala pong mga pagpipigil, lalo na po ang mga pag-aalimura po, mga insulto, ang lahat po, Panginoong Diyos, na mga pagmumura po at maging ang mga kasinungalingan pong lumabas sa aming bibig. Patawarin niyo po kami sa lahat ng amin pong nagawang mga pagkakamali, lalo na po sa mga pagmamataas po namin na hindi kami nakapagpatawad po at hindi namin nalakaran ang pagpaparaya po, lalo na po sa mga nakasakit ng aming kalooban. Forgive us, Father, for all forms of sexual immoralities and impurities and lust and evil desire and greed and all forms of idolatry. Na sa umagang ito, bumubuhos po ang walang hanggang dugo ni Kristo na kami po ay pinapatawad, nililinis at itinapon na nga po sa pusod ng dagat ang lahat ng aming pagkakasala upang hindi na po alalahanin ng Ama po naming nasa langit. Salamat sa pagpapatawad, Jesus. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ng aming Panginoon. Amen and amen. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Ngayon po'y hawakan po natin ang tinapay. Purihin po ang ating Panginoon. Sabi po ng Biblia, at ito naman ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoon, at siya ko namang ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesucristo ay dumampot ng tinapay. Siya ay nagpasalamat at kanyang pinagpira-pirasuyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabay-sabay po natin kainin. Maraming salamat, Ama. Hawakan po natin ang mga baso po natin at ang mga saro po, ang mga tubig po na hawak-hawak natin. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, at matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing iinumin ninyo at kakanin ninyo ito, ay nagiging pag-alaala ito sa lahat ng aking ginawa. Tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ninyo ang saro na ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Diyos hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po natin inumin. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na papuri po at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon na dala ng ating pastor na ang tunay na kaugnayan kay Kristo. Kaya nag-concept check po tayo, no? Makita natin ano nga ba, meron nga ho ba talaga tayong kaugnayan o tunay nga ba ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay. Sa mga kapatid po natin na online, andyan po yung ating GCash account, 0916-680-0465. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Diyos ang mananasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa araw-araw na pinagkakalob niyo po sa amin ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng kalakasan na aming magampanan, ang aming tungkulin dito sa lupa. Binibigyan niyo kami ng kalakasan na magampanan namin ang aming mga trabaho. Binibigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan upang mapamahalaan ng maayos ang mga negosyo na pinagkaloob niyo po sa aming mga kapatiran. Maraming salamat dahil sa aming mga trabaho at negosyo, ito ay inyong patuloy na ginagamit na daluyan ng pinansyal na pagpapala sa bawat isa sa amin. Maging sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na naghahanap ng trabaho, Panginoon, o nagbe-venture ng bagong negosyo, kayo po patuloy, Lord, ang magbigay ng karunungan katalinuhan sa kanila kung saan po sila ninyo dadalin, Panginoon. At sa aming pagbibigay, panalangin po namin ang lahat ng ito, Panginoon, ay magamit ng wasto sa ikalalago ng iyong ministeryo, Panginoon, dito sa lupa. Kaya, Lord, ibalik mo po ito na siksik, liglig, at umaapaw sa bawat isa sa amin. Ay Lord, ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito iyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, tayo ay dadako sa ating pagbati sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang karawan sa linggong paparating. September 6, si Brother Billy Bonagua. Amen. At sa September 7 naman po, si Brother Kim de los Reyes. At sa September 10 naman po, si Brother David Melendez.
Ayan. Purihin po ang Panginoon sa buhay po nila. Alam ko po, andito po ata si Brother David. September 10 din po pala, birthday po rin po ni Sister Maika Resos. Ayan, purihin ang Panginoon. Meron pa po ba? At si Brother Edu Bautista. Ayan. Mari po bang tumayo yung ating mga kapatid para ma-recognize po sila? Brother Edu, si Brother David, nandito, nakita ko kanina eh. So, purihin po ang Panginoon sa buhay po ninyo. Ayan, si Brother Billy. Sige po, ipanalangin po natin sila para ma-bless po sila ng ating Panginoon. Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong paparating. Maraming salamat, Panginoon, sa buong taon na nagdaan na sila po ay inyong sinamahan, iningatan at patuloy na binigyan ng kalakasan. Panalangin po namin, Lord, sa mga taon pa na darating sa kanilang buhay, maayos sa kalusugan, maayos na pamumuhay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang kanilang papupurihan, pasasalamatan at sasambahin. Gamitin niyo rin po sila, Panginoon, na pagpapala sa kanilang pamilya at sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kaya Lord, inaangat po namin sila sa inyo. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At gayon din po, wini-welcome din po natin yung ating mga bisita. Maraming salamat po at kayo po ay aming nakasama ngayong araw na to. Maging sa mga nasa online po na ngayon lang po nakabisita sa amin, papurihin po ang Panginoon sa buhay nyo. Every Sunday po, meron po kaming Sunday service ng 10 a.m. through our Facebook page po. At muli, paalala po at inimbitahan ng bawat isa sa ating Bible study. Every Wednesday po yan, 7 o'clock in the evening, sa ating pong Facebook page, yung Peace of Harvest Christian Ministry Facebook page. So, magtunghay lamang po tayo dyan upang lalong lumalim ang ating ugnayan sa ating Panginoong Jesus. At every day naman po, meron po tayong ginaganap na prayer meeting every 5 a.m. in the morning. Bayaan po yan, Facebook Messenger po iyan. Tapos po, meron din po tayong prayer meeting sa gabi, tuwing alas 8 po ng gabi. Every day except Wednesday, para po makapagbigay daan sa ating Bible study. At kung gusto nyo man pong mag-join, mag-message lang po kayo dun sa ating Facebook page po, or kung may prayer request po kayo, maisasama po natin yan sa ating prayer meeting para maipanalangin po ng ating mga prayer warrior. Purihin ang Panginoon. At kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor, Pastor Archie, para po sa closing prayer and benediction. Inaaniyahan ko po na tayo po lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang banal na pagpapala ng ating Ama. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa kagalakan po sa personal na relasyon po na ito. Muli, Panginoong Diyos, lalakad kami ng meron pong kagalakan, kalakasan at patuloy po na kapangyarihan sapagkat nakilala namin po ang tunay at patuloy po na biblikal na relasyon namin po sa inyo bilang Panginoon namin at tagapagligtas. Kaya Panginoong Ama, kung paanong iningatan niyo po ang bawat isa sa pagtungo po sa bahay pananambahan na ito, lahat kami po ay humihiling po ng proteksyon, ng gabay at ng inyo pong patnubay, na kami po'y makakauwi po ang lahat ng mga kakain sa labas o kaya po'y papasyal o kaya po'y may mga kanya-kanyang pupuntahan, Panginoong Ama. Nawa po ay samahan kami ng mga anghel po ninyo na kung paanong ligtas kaming nakarating dito ay makakauwi po kami at makapupunta po kami sa aming paroroonan po nang walang anuman pong uri ng aksidente. Salamat, Ama po, dahil napakabuti nyo. Kasama po namin kayo, Panginoong Diyos, anuman ang mga pagsubok na amin pong dinadanas, anuman po ang mga kahinaan na amin pong nalalakaran, patuloy may Ama po kami na nagpapatawad at naglilinis po ng lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. At sa umagang ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu. Muli po, Panginoong Diyos, ay hinihiling ko po ng inyong pong banal na dugo ay ibuhos nyo po sa iglesyang hinirang ninyo, ang Peace of Harvest Christian Ministry, ang lahat po ng aming tahanan, ang mga sasakyan po namin, na lahat kami, Panginoong Diyos, ay patuloy pong babakuran po ng pag-iingat at ng walang hanggang pag-ibig po ninyo.
At ang aming pinagmamalaki po, Lord, na binigay nyo na theme o ang tema po sa harapan po ng church na ito, ang pagbalik po kay Yahweh sa taong 2022, maganap po sa buhay ng bawat isa ang isa pong malalim na ugnayan sa inyo. At Panginoong Diyos, ang amin pong memory verse mula po sa aklat ng Bilang, 6:24 hanggang 27. Maganap nawa po sa buhay po ng bawat isa ang mga katagapong iniwan ni Moses sa Israelita at iniiwan po namin ngayon sa lahat ng inyong mananampalataya. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo lamang ang mataas na kapurihan, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po muli magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin at tiwala. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo, na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin ka, Panginoon. May pagsubok man. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin at tiwala. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo, na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Amen. Sabihin po natin sa ating Panginoon, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo, ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
Mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Salamat, Magkita-kita muli tayo sa susunod na gawain ng aming Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. God bless po sa mga naka-online. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin ka.